Thank you kasi thank you po dahil marami kaming participant for today at nilaan po nila yung oras nila para mag-attend dito sa training na to. And very thankful kami kasi okay po yung connection at okay yung audio and ayun, marami po kami today and sa mga hindi po naka-attend, welcome pa rin po at sa next training maka-attend pa rin po kayo. Sa mga nakaka-attend, very thankful po kami na umattend po kayo and thank you Lord at dahil nandito po sila at willing po sila makinig sa sa ating speaker for today. So thank you Lord sa lahat po ng blessing and natanggap namin hindi lang po sa lahat and i-bless niyo po lahat ng mga mentor namin and coaches na maging maayos po sila every morning at pagkagising po kinabukasan. Thank you Lord. Amen. So magsa-start na tayo. So good evening everyone and thank you dahil nilaan niyo yung oras para dito sa training na to. And ano ba yung ina-expect natin dito sa training na to? So um, marami tayong matutunan sa basic training na to. Sa mga bago, paki-type na ng type 1 kung meron ditong may mga invite na yun, okay. So meron na-invite na bago lang. So very welcome po sa M4 at sa Zoom training po natin. So sana po makinig kayo ng maayos at namin yung mga sinasalita ng speaker natin for today. So at house rule natin is kapag nagsasalita ng speaker natin, i-mute lang po natin yung mga audio natin para at maayos din po, hindi din po mabala yung speaker natin. So yung audio din, kung mahina po yung wifi, tapos mamaya kung magpipicture po, at pwede din yung off-cam po yung camera para makita din po natin yung mga magaganda at mga gwapong mukha natin yan. Ipalabas niyan, so para makita mamaya. So, ayun. And open nyo lang yung mga cam. So, yung mahina yung wifi, okay lang po. So, nandiyan naman. Pero yung malakas yung internet at connection, so i-open nyo po yung cam para makita po natin yung mga nagagandahan at nagkagabuhang mga mukha. So, wag natin ikaya yung mga mukha na yan. So, so may mga taga, ano ba dito, mga shoutout nga yung mga location nyo kung mga taga saan kayo. So, paki-type po natin sa chat box yung mga taga saan po. So, Generas Cavite, Team Misa, hello po. Taguig, JMA Cavite, shoutout po. Mga taga Cavite dyan. Santa Cruz Laguna, JMA. Cagayan de Oro, Laini Sir. Paong Silang. So, hello po. So, naka 48 participant na tayo. Hello po. Ayan, So, pwede mo ready pa yung ate mo. So, i-introduce ko na po yung speaker natin for today. So, um, former employee po siya at naging part-time job din po siya sa ibang mga company. So, naging 300K awardees, 300K awardee and soon to be a millionaire awardee. So, MBC Baguio, managing staff from Romblon. So, from the marble capital of Romblon, introduce ko po sa inyo ang ating speaker today na si Mary Ann Mendoza. Mga kamay dyan, palakpak naman po. Ayan. Good evening, everyone. Amazing life. Thank you, Coach Eric, sa pag-introduce sa akin. Ayan, palakpakan natin si Coach Eric, ang aming bunsong kapatid. Ayan, soon to be a millionaire, awardee na din sa aming family. Ayan. Okay, so thank you guys sa pag-tune in ngayong gabi.
Okay. Share ko lang po yung aking screen. Thank you, brother. Ayan. Once again, good evening, guys. Okay, dahil nasa business tayo, kailangan good morning lagi, no? Para ang blessing ay papasok agad. Okay, so malinaw po ba ang aking audio? Okay, thank you. So, welcome sa ating basic training system. So, by the way, a short introduction lang sa akin. Ayan. So, ako po ay former employee ng DSWD for 4 years. And then, nagkaroon ng part-time job dito sa Cavite, past 8 years. And then, ngayon, full-time na sa ating MCore business. Ayan. Dati na rin pong tawag doon? Nagstay ng Cavite nag-focus din sa stockies, at the same time may mga part-time job din siya. So, bago ako mag-start, tatanungin ko muna, sino kaya yung naka-attend nung business orientation nung nakaraan? I think may mga new business partners tayo, no? So, kung sakto, kung sila ay nag-avail na ng business package, ayan, swerte nyo at maatinan nyo mapapakinggan nyo yung training natin. So ito mostly yung training natin is talagang kailangan yung mapakinggan at malaman kasi new tayo. Tawag doon, ito yung kailangan mong malaman para makapag-proceed ka sa susunod na steps. Guide mo ito. So ito yung basic training system natin, part 1. Ayan. So, meron siyang 3 components. So, yung 3 na yan is yung X, Y, and Z, A, B, C, at saka yung 1, 2, 3. So, ngayong gabi, ang magiging topic natin is yung X, Y, and Z. Ayan. So, familiar po ba sa pag narinig ang word na X? Ayan. So, ano yung unang nasa isip ninyo? Ayan. So, kung pwede kayo mag-type sa ating chat box. So, syempre, pag X, past, or ang nakaano agad sa ating mga isip is negative. Merong ganon. Ayan. So, dito sa business natin, ang X is yan yung dapat alisin natin or pwede nating mabago. Yan yung fear and doubt. Yan. So, kung ito ay titingnan natin yung sarili natin, ha? Hindi yung ibang tao. So, kung ito sa sarili mo, meron ka nito ngayon, ito yung magiging mangyayari sa'yo. Wala kang action at wala kang result. So, iisa-isahin natin kung ano yung sinasabing fear. Ayan. So, sabi kasi dito, humans are naturally born with only 2 innate fears. It's loud noises and heights. So, other fears are learned through family and culture. So, dito tayo sa other fears na learn and through family and culture. So, ano ba yon? So, I think kayo ay familiar din sa tinatawag natin yung yung nakasanayan natin sa ating mga nanay, ninuno, or mga grandmother, grandfather, na pag sinabi nila na huwag kang lalabas at huwag kang sasama kapag hindi mo kilala yung tao. Kapag binigyan ka ng candy or food, huwag kang sasama. 'Di ba? Yun yung sinasabi ng mga natin, elders na ganon. So nakasanayan natin. So dito sa business natin, yung approaching people,
hindi natin siya pwedeng, fear of approaching people is hindi natin pwedeng makasanayan. Kasi, yung pag-approach ng tao dito sa business natin is mas makakatulong siya. Kasi nandun yung susi para yung ating goal or yung ating dreams ay makamit natin. So, isang types of fear na meron tayo na nakasanayan natin is yung fear of approaching people. So, kung ikaw is may ganito kang fear, ayan. So, unti-untiin mo na siyang mababago. Natututunan naman po yan. So, next na fear naman, ayan, is yung failure. Meron tayong mga business icon na nag-success na. Pero, syempre, dumaan din po sila sa tinatawag na mga failures. So, ano-ano ba yung mga types of failure? Ang types of failure po is pwede siyang productive and unproductive. Yung productive, yung pwede mo siyang i-work out and then natututo ka. Pero hindi ka nag-give up. Yun. Pero yung unproductive, yung halimbawa, nag-exam ka, tapos dahil hindi ka nag-review, so na-delay yung knowledge mo na makapasa sa exam. So yun yung unproductive. So sa fear of failure, so eto si Thomas Edison, sabi niya, I haven't failed. I've just found 10,000 ways that won't work. So akalain mo, 'di ba? Dumaan pa siya sa bago niya na-reach yung kanyang Lag yata si Marian. ano po? Naglag ka. Okay, go. Okay. Nagano siguro yan, signal. So okay na po, coach? Oh, wait lang. Okay na. Okay. Malakas po kasi ang ulan dito sa Baguio, hindi nawawala. Tsaka ma-fog. Okay. So, ito po ay isa sa business tycoon na kung saan dumaan din sila sa mga failures. How many times? Million times? 1,000 times bago sila nakaproceed doon sa sinasabi nilang success. Ayan. Isa po si Thomas Edison. Next naman is, ayan, kilalang kilala nyo po yan. Pwede kayong mag-type guys ha. Hindi ko lang kayo makikita dito sa laptop. Pero titingnan ko sa cellphone. Okay, so si Michael Jordan, tama? Okay. So ang sabi niya, I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. So I've failed over and over again in my life, sabi niya. And that is why I succeed. So, syempre, bago siya maging talagang magaling na shooter, nadaanan niya muna yung kailangan mag-practice siya na mag-practice ng ilang shots daw, more than 9,000 shots bago niya na-achieve yung kanyang pagiging the best shooter sa kanyang panahon. Ayan. So next, si Robert Kiyosaki naman. Ang sabi niya, fail harder, you cannot be successful without failure. Ayan. So kung isa ka sa natatakot na mag-fail, nako, alisin mo yung ganyang ako ang ganyan yung isip mo ngayon, at least makakatulong na unti-unti siyang mababago. Ayan. So, next is types of fear then is yung fear of rejections. Ayan. Na-encounter nyo? Ako hindi na mabilang yung sa akin eh. Ayan. So, fear of rejection. Ayan. Hindi lang tayo ang nakakaranas ng rejection. Akalain nyo yung may-ari ng KFC,
Ilang libo daw bago siya nagkaroon ng restaurant. 1,009 ang kanyang rejection bago niya nakamit yung restaurant ngayon ng KFC. So hanggang ngayon buhay pa rin yung KFC, di ba? Pero akalain mo yung kanyang dinanas na rejections is napakadami na pala. Ayan. So nandyan pa ba kayo guys? Type 1. Stable pa mga internet. Okay, proceed tayo. Dahil mahalaga ang ating mga oras. Thank you sa ating 50 participants and counting. Ayan. Another types of fear is discouragement. Ayan. So, marami na bang nakaranas nito? Ayan. Kung kung yung paligid mo or yung environment mo is laging nagsasabi ng ganito. Yan yung mga tinatawag nating mga discouragement. Sabi, nothing good will happen. Ayan. You're not good. You cannot make it. You cannot be rich. You're wasting your time. Ayan, namumuro na, di ba? You can't do it. You cannot win. Oh, ito pa, sabi ng isa, you will not succeed. Ayan. Kung ganito ang environment mo, nako, puro negative talaga. Kung ito ang nakikita mo lagi, alam mo na, ito yung types of discouragement. Ayan. Siyempre, ano yan eh, tawag doon, isa sa pinaka matindi na kahit papaano, sa ano natin na talagang, ano siya, parang overall na kasamahan ng rejection. So, dito sa types of fear, itong fear of approaching people, fear of failure, fear of rejection, discouragement, of objection. Itong mga to is ano siya, pag i-entertain mo siya, is mapaparalyze ka. Yung wala kang magiging actions, wala kang magiging result. Yan. Sabi nga ni Mark Victor Hansen, most people are paralyzed by fear. So, kailangan nating ma-overcome ito. And you can take charge of your life and your world. So, syempre, ikaw mismo sa sarili mo ang makakatulong niyan. Kung ito ngayon, nararanasan mo yung mga types of fear na to, naku, kailangan ma-overcome mo yan. Dahil kung hindi, naku, walang mangyayari sa dreams mo, sa goals mo. Okay. Next, kanina yung napag-usapan natin is yung sa fear. Part pa rin siya ng X sa first quadrant natin. Next is the doubt. Ayan. So ano ba itong doubt? Sino dito ang may malapad na farm or may bakuran? Ayan. May malapad ba? Baka may alaga kayo dyan, kagaya nito. Check your environment, check your backyard, background mo, ganito. Baka meron kang alaga niyan. Baka. Ayan. So, ito yung sinasabi natin na doubt. Baka di ka mag-succeed. Maraming ganyan sa paligid, di ba? Marami tayong ma-encounter niyan. Baka walang mabenta. Etong minsan yung iniisip niyan. Baka walang maniwala. Baka di magustuhan. Ayan. Nag-unstable ulit ang aking internet. Pero kaya yan. Ayan, di ba? Baka di magustuhan kung ano yung ino-offer mo. Yun ang nasa isip mo. Baka di ako kumita. Baka di ko kaya. Naku, baka ikaw ang may problema. Ayan. So kung ano yung nasa isip mo, kung ito ang nasa isip mo, puro negative, ang result mo is magiging negative din. So kailangan sa sarili mo magsisimula ang pagbabago at change. Sa mindset, magsisimula sa mindset mo.
Ayan, sabi nga ni Napoleon Hill, whatever the mind of man, yan, can conceive and believe, it can achieve. Yan, simulan mo in a positive way, magkakaresulta ka ng positive. So, syempre, kailangan yung mind muna talaga natin every morning, naka-focus, naka-prepared ka sa mga gagawin mo. Kailangan, i-ano mo yung sarili mo na positive ang lahat. Kasi, pag nasimulan mo na negative, nako, tuloy-tuloy na yan. Okay, so paano natin ma-overcome yung fear and doubt? Okay, ito na. So, kailangan kailangan matuto ka din. Kailangan alamin mo, matutunan mo ang isang bagay na makatulong para mag-grow ikaw at mabago ka. Makakatulong sa business mo, sa sinisimulan mo ngayon. Hindi pwede kasi na, halimbawa, nagtitraining ka, tapos after nyan, mo, and then i-apply mo. Yan, para hindi naman ma-stuck up lang. Yan, sabi nga, knowledge is not power until it is applied. So makikita nyo naman sa community natin ngayon, nakikita natin kung sino-sino yung mga talagang masisipag. Nakikita natin na porsigido, committed, no? So, tingnan natin yung mga taong yun. Tingalain natin sila. At saka sila yung lagi nating nakakasama at nakikita o di kaya sila yung lagi nating sinusubaybayan. Kasi yun yung best na makakatulong sa atin. Yan. So kung may mga training, seminars, attend tayo. Kahit ano pa man yan, basta nakaka-attend tayo. Ayan. So eto, nakikita nyo yung ating diagram. So the difference between where we are and where we want to be is created by the changes we are willing to make in our lives. So when you want something you've never had, you must do something you'd never done to get it. Yan, according to John C. Maxwell yan. Then, eto. So may nakikita kayong, nandyan pa ba kayo guys? Type 1, kung nandyan pa kayo. Okay. Ilang participants pa tayo? Okay, 50 pa. Wala pang bawas. May madadagdag pa yan. So may question dito. Bakit? Yan. Bakit MLM, Networking Marketing? Bakit MCore? Bakit ikaw? At bakit kailangan ngayon? Okay, so ito yung difference ng multi-level marketing at traditional business. Ayan. Meron na tayong mga mga coaches, mentors na dumaan na sa traditional business. So wag na nating gawin yung na naranasan na nila na hindi success yung traditional business na ginawa nila noon. Network marketing. Kasi unang-una, sa traditional business kasi, employee. Kailangan mo na employee, ikaw mismo employee ka. And then sa MLM, hindi dito employed. Alam mo kung bakit? Kasi kaya mo ikaw mismo mag-set ng oras mo. Ikaw ang magse-set ng oras mo. Kung kailan mo siya gagawin. Nasa sa iyo yan. Kung gagawin mo siya sa umaga, okay. Kung gagawin mo siya sa gabi, okay. Pero sa traditional business, kailangan kang magbukas. May oras ka ng pagbubukas. 9 a.m. to 9 p.m. Mostly ngayon sa mga 8. Ayan, 8 a.m. Nagbubukas na. And then 6 days a week yan pag traditional business. And then sa traditional business din, okay, so kung may savings ka, lahat ng savings mo, minsan nagkakautang ka pa sa bangko. Ayan, kasi kailangan mo siyang
punuan yung kung ano yung, kasi hindi lahat talagang yung benta is araw-araw may may benta. So minsan kailangan mong punuan yan. So limited kasi yung territory kapag traditional business. Limbawa, kung nandito ka lang sa isang pwesto nito, nandito ka lang sa Quirino Hill, ang bibili lang sa'yo yung nandun sa Quirino Hill. Hindi ka na mararating ng mga taga La Union, taga Pangasinan. Kasi limited territory ka lang. Pero dito sa MLM, no restriction. Tsaka low pa ang kanya. It's a low cost of pagsisimula ng puhunan is mababa lang. Tsaka wala siyang restriction. Kasi pwedeng ma-reach yung business mo through online or Facebook, kung social media, kung ikaw ay updated sa social media. Kasi makikita nila yan. Maraming nag-aabang ng mga posting mo. Ayan. Next is, dito sa traditional business, kailangan mo mag-inventory. And then, monthly lease plus utilities. Uupa ka. May mga bayaran yan. And then, expensive din sa advertising. Kasi syempre, mag-hired ka ng may knowledge sa marketing strategy para maging makilala. Yan. And then, trade time for money. Dito naman sa MLM is low inventory, low overhead cost, no advertising. Nasa sayo na lang yan kung talagang mas lalawakan mo yung iyong marketing. So doon ka pa lang talaga magpapalabas ng pang ads or something. Pero pang magsisimula ka sa MLM, hindi mo kailangan ng advertise. Kasi may mga proper training naman dyan kung paano ka makakabenta or paano ka kikita. And then, residual income. Yan yung sa MLM. At syempre, may mga mentors tayo and coaches na magtuturo sa atin ng mga training. So kung sa traditional business, mag-hired ka pa ng mga tawag doon, mga experyensyadong mga businessman para lang ma-reach mo yung marketing tawag doon, marketing strategy para makakuha ka ng maraming customer. Pero dito sa MLM, ayan, mga experience ng ating mga mentors ng free pa. Libre lang po sa kanila ang training natin. Okay, so sa traditional business, ayan, minsan ikaw na lang ang gagawa ng paraan para ikaw ay mapalawak mo yung iyong negosyo. Ayan. So dito sa MLM, recession proof po siya. Okay. Next. Ay, familiar ba kayo kay Robert Kiyosaki? So sabi niya, the richest people in the world look for and build network. Pag gusto nating maging success, hindi tayo pwedeng mag-isa ka lang. Kailangan nating madami. Kailangan may kasama ka. Bakit? Kailangan natin ng duplication, leverage, para makadami tayo ng sales. Mahirap po kumilos kapag solo lang, kapag ikaw lang, 'di ba? Sabi nga niya, it's not one person making 100 sales, but 100 people making a sale each. Okay. Ayan, so pwede siyang gawing online and offline. May option ka. Kapag malakas ang ulan, may bagyo, edi online. Diba? Pag networking. And then, kapag maganda naman ang panahon, edi sige, schedule ka ng activity. Lahat puntahan mo. Ayan. So, why MCore? Okay. So, sa mga nandito ngayon, sa mga new business partners natin, ang MCore kasi ay yung owners kasi nito is established na at napaka-successful businessmen. Stable na rin and position for international expansion. And then may balanced marketing plan, world-class training system, yan. So lead by seasoned industry expert,
Yan. Yan ang reason kung bakit kailangan natin mag-M4. Ayan. So, bakit ikaw? Ayun. Tanungin mo yung sarili mo. Gusto mo ba ng financial freedom? Ako, gustong-gusto ko. Time freedom? Ayan. So, kung ito yung hinahanap mo, gusto mo ng peace of mind, better health, secured future, travel and leisure, yan, helping other people, leave a legacy. Kung ito mga hinahanap mo, pili ka ng tatlo dyan. Kung isa yan sa mga hinahanap mo, ito, MCOR ang solusyon. Ayan. This is for you, MCOR. So, andyan pa ba kayo, guys? Ayan. O, nadagdagan tayo. Thumbs up na lang kasi hindi ko makita yung mga chat nyo. Ayan. So, sa oras na ito, isipin mo, ano yung reason, ano yung deepest why mo? Bakit ka nandito ngayon sa training natin? Bakit ka nandito sa MCOR? Kasi alam ko lahat ng nandito sa Zoom na ito is mga MCORian na. Yung iba, new members. Yung iba ay talagang matagal na sa industry natin. Ayan. So, malinaw ba sa'yo yung iyong deepest why? Yung reason mo? Actually, karamihan na encounter ko, ang deepest why is, maahan ko lang yung pamilya ko sa kahirapan. Ayun. Mga ganun. Pero meron pa pala malalim na reason kung bakit nandito tayo sa MCOR. Yan. Pwede niyong isulat yan sa papel. Yan. Pwede niyong isulat yan ngayon. And then, isipin mo from your bottom of your heart. Ayan. Halungkatin mo kung ano yung deepest why mo. Bakit nandito ka sa MCOR? Kami, nung tinanong kami nito noon, na grabe, yung luha namin, no? Yung mga iyakin dyan, no? Iniisa-isa pa nga namin yan, as in. Ngayon, pwede niyong isulat sa malinis na notebook, yan, ballpen nyo, i-reason out nyo ano yung deepest why mo. Pwede mong isa-isahin, and importante na malaman natin kung ano yung deepest why natin. Alam nyo kung bakit? Kasi yun yung way para malaman mo kung may pangarap ka at ano yung gagawin mo dun sa pangarap mo. 'Di ba? Kasi kung wala kang reason, malabo yung iyong gustong mangyari sa buhay mo. Ayan. So kung ikaw ngayon ay nandito ka sa comfort zone mo, ayan. So kailangan mong tawag doon, kailangan mo siyang i-explore yung sarili mo outside your comfort zone. Alam mo kung bakit? Kasi doon mo lang malalaman yung magic, yung totoong ikaw kapag nakaalis ka sa comfort zone mo. 'Di ba? Sabi nga, great things never come from yung comfort zone. Sabi ko nga noon sa sarili ko, employee na ako. Pero after ko na-employed, nahatak pa pala ako dito sa Manila, nag-part-time pa ako. At the same time, sabi ko, employed na lang talaga ako. Hanggang sa napalapit ako na napalapit, sabi ko, hindi pa pala yung ano ko pala talaga, tawag doon, pinaka gusto ko. Sinasabi ko lang noon na hanggang dito na lang ako, hanggang dito na lang ako. Pero nung na-explore ako sa mga trainings, na-explore ako sa business ng MCOR, ang dami ko pang na-encounter na mas nagpatibay pa sa akin. Ayan. Okay, so ang potential mo ay wala sa comfort zone mo, ha? Nasa labas. Kaya explore mo na yan. Nandun yung magic. Bakit ngayon? At kailangan mo siyang gawin ngayon. So, sabi nga, sometimes later becomes never. Huwag mong palalampasin yung opportunity. Huwag mong palalampasin yung dumaan sa'yo na
opportunity na susi para sa dreams and goals mo. Ano ba itong tinatawag na dreams and goals? Okay, tingnan natin mamaya. So bago yon, kailangan meron ka nito. Ayan. So always be an empty cup. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag puno yung ating masasabi na mamaya-maya. Ito pala. Kapag tayo ay empty cup lagi, lahat ng tinuturo sa atin, na-absorb natin at na-apply natin. Na i-share pa natin sa iba nating mga business partners. Open ka na matuto, unlearn and relearn. Ayan. So, bawal dito guys sa business natin sa community natin ang tinatawag na acne. Okay, alam ko na yan. Dapat dito ay know it all. 'Di ba? Kasi pag lagi kang alam ko na yan, wala. Hindi yan absorb, hindi yan mapapasok, hindi yan maipapasok sa sarili mo. Hindi mo yan ang tawag doon, maisa sa puso, maisa sa buhay yung business natin. Kung isa ka sa tinatawag na acne. So, alisin natin yan. Bawal dapat yan dito. Ayan. So, kasi, alam nyo kung bakit wala yung mga alam ko na yan. Kasi marami pa tayong mga trainings, marami pa tayong pinag-aaralan. Yung mga Millionaire Circle Awardee nga, mga MMC, nag-aaral pa na nag-aaral. 'Di ba? Tayo pa kaya na nagsisimula pa lang. So, kailangan natin know it all. Alisin natin yung word na acne. Hindi yung yung buni Ayan. Okay, so kailangan focus on your dreams and goals. Ano ba itong dreams? Ayan. So ano po ba yung pangarap natin? Kailangan ilista mo yung pangarap mo. Nilalagay mo doon. Kailangan sa malinis na papel. Kailangan specific yung dreams mo. Measurable. And then attainable. 'Di ba? Kailangan pag sinabi natin gusto ko ng house and lot, kailangan specific kung ito ay fully furnished, kung ito ay ilang square meters, dapat may specific siya. May presyo kung magkano yan, may detail ba? 'Di ba? Tapos, yung nailista mong dreams, ayan, syempre kailangan na visual mo na siya, 'di ba? Isusulat mo siya kung ano yung pangarap mo. And then, magsiset ka ng goals mo. So, wag po kayong mag-alala, yung ating mga coaches and mentors, merong ginagawang trainings para i-goal set kayo dun sa mga pangarap nyo. So, sa susunod yan, may training dyan. So, kailangan focus on your goals, focus on your dreams and goals para ma-reach mo yan, magawa mo yan. Ang pangarap, kapag walang ginugol set, wala po yan. Hindi po yan mangyayari. Kailangan, limbawa, gusto ko ng house and lot at 100 1,000 square meters. So, ano yung gagawin mo para ma-reach mo yung house and lot mo na fully furnished, na kailangan 4 na bedroom? Ano yung gagawin mo? So, kailangan, ililista mo, ano yung plano mo? Yan. So, ano yung mga hakbang mo na gagawin para yung dreams na yan, makuha mo. Yan. So, may may training para sa goal setting. Yan. So, ang sabi nga, focus on your dreams and goals. Doon ka lang sa positive side. Kung meron kang nararanasan na mga types of fear and doubts, unti-untiin mo yang baguhin. Natututunan yan. Kaya umattend kayo lagi ng training. So, sa sarili mo at yung pangarap mo, ikaw lang po yan ang tulong sa sarili mo na ma-achieve yan. Ayan. So, enjoy the journey in MCore and we improve lives together. So, salamat guys
sa inyong pakikinig. So balikan lang natin yung ating topic kanina. The first quadrant is the X, Y, and Z. Yung topic ko is X, the fears and doubts. Ayan. So, okay lang po ba kayo? Andyan pa ba? So, ibabalik. Thank you guys sa inyong pag-attend. Ayan. So, ibabalik ko na sa aking kapatid ang mikropono. Thank